Konnichiwa, this is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH at the Nature Alcohol Gun and Airsoft Enthusiast. So, bago natin simulan ng pangalawang part 2 episode ng Rebels Expansion na to, ilang shoutouts naman po ang inilalathala naman natin sa screen. So, alam na natin ang gagawin. Sit back, relax, and enjoy the show. God bless. Now, we have already given a shoutout, so wala na po tayo paligoy-ligoy. Uumpisa na po natin ang part 2 episodes ng Rebels Expansion 2.0. So, on the part 2 episode on Rebels Expansion, known as 5 things that can kill your dream. So yun na nga. Pero bago natin simulan ito, may mga nagpapabati pala. Ang segment na ito ay inihatid sa atin ng Mangkanor Racing Team, Sagone Alibebang, at syempre, ang ating may airsoft bow. Na kung tutusin, diba? O isa pa. Ito ilalagyan ng bala. Pwede na pang airsoft games to, yung invention ko. So, bakit nasabi ko dito ang 5 mga bagay na nakakapagpasira sa iyong mga pangarap? So, ito. So, ang naalagay dito, 5 things that can kill your dream. So, ano pa bang hinihintay natin? Christmas? Di isa-isay na lang natin ang mga nakasulat dito. So, ayan. Ang unang-una dito sa listahan dito, sa 5 na to, ay yung fear. Eto. Fear is one of the most significant obstacles that can stop people from pursuing their dreams. Fear of failure, fear of the unknown, fear of rejection, fear of what others might think. All these fears can hold you back and prevent you from taking risks or stepping out of your own comfort zone. So, kasi nangyayari sa ating mga kababayan diyan, mga individuals diyan na gustong dumating sa point na natatakot magkamali, natatakot na ma-judge lahat. Pero sasabihin ko sa inyo, ang takot ay nasa isip lamang yan. So sasabihin ko sa inyo, ayan, talata sa, eto, isa-share ko yung talata ng Biblia, about sa fear. Yung tinatawag nating ang dapat katakutan. So, alam mo ba kung ano mga bagay na dapat nating katakutan, mga kapatid? Alam mo ano? So yun, ang dapat katakutan dito ay nandito sa talata, kagaya na sinabi ko. Ayan, ang dapat katakutan ay nasa sitas ng Lucas 12, magmula sa versikulo 4 hanggang sa 7. 12 verse 4 to 7. Ayan, ang dapat katakutan. Ayan, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Ayan. Ang katakutan ninyo, yung pagkamatay. Pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan para magbulid sa impyerno. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Kasi, ang sabi dito, huwag ninyong katakutan ang mga katawan ninyo
na namamatay ngunit hindi yung kaluluwa. Bagkos, mas dapat ninyong katakutan ang kaluluwa at katawan na parehong itapon o ibulid sa apoy ng impyerno. So ito, hindi ba ipinabibili ng sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Mas mahalaga pa kayo kesa sa mga maya. Ayan. Yan ang ibig sabihin nun. Huwag kayong paday sa takot na yan. Yan ang nagsisilbing papatay sa iyong mga pangarap sa buhay nyo. So, agreed? Good. Next. Ayan. Lack of focus. If you don't have a clear idea of what you want to achieve, it's difficult to work towards that goal. Ayan. Totoo yan. Without a specific target in mind, you might find yourself wandering aimlessly and lacking the drive to take action. Para bang kumbaga sa bangka na walang sailor. A ship without sailor is like a shirt without buttons. O di kaya, a ship without marines is like a polo without buttons. Yan ang masaklap dun. Pag wala, meron nga ship pero wala naman nagmamaneho na kapitan. Walang magnanavigate. Walang patutunguhan yan. Para ba kayong nagmumukhang pulubi na naglalakad sa kung saan-saan. Totoo yan. Kasi, kailangan nyo din ng, kailangan din mag-focus ka sa isang bagay, hindi yung ang gagawin mo sala-salabat. Yari ng dahilan ng papatay ng mga pangarap mo. So, you have to focus on your goals, not distractions. So, mag-focus ka lamang sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa mga pangarap mo para sa buhay mo at wag sa mga negative na bagay na yan. Tapos, so, speaking of negative, eto, pangatlong bagay na to. Kagaya na to. Next is, negative people and self-talk. Ayan. The way you talk to yourself can have a profound impact on your ability to pursue your dreams. If you're constantly telling yourself that you are not good enough, well, or that you'll never make it, you're likely to lose motivation and give up on your aspirations. Like the one who intervenes and does evil and says it was a joke, it's like the crazy fellow playing a deadly weapon. So, kagaya ng mga putok sa buong pindeho na nakakasagupa ko sa mga nakaraang pang-araw at sa mga susunod na araw na sasagupain ko pa lang yan, mga negatibo na tao dyan na ang pipiliin niyan pag-iisipan ng mga bagay na negative na hindi kayo makakarating sa pangarap mo. Ulaga ka pala eh. Ba't ganyan kasi pag-iisip mo na ba't ganyan kasi pag-iisip mo na magbibigay ka ng mga negative na bagay na kumbaga sa mga taong partikular na sa akin na nagsisimula pa lang na magbago, inuusin nyo na, hinahadlangan nyo na, binabantaan nyo pa. Nakakababa rin kayo ng moral pag ganyan mga ginagawa nyo sa kapwa nyo eh. So, sa ganyang klaseng mindset na yan, utak mo, kasing kitid lamang ng hibla ng buhok o ng molecule ng pag-iisip mo. So, in other words, utak mo may ubo. Umayos ka, lolo ka. Ayan. Isa pa. Isa pang bagay na yan.
Pag sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo kayang gawin, lahat-lahat, mag-iisip ka ng mga bagay na nakakapagpahina sa motivation mo, pareho lang naman ng isang individual na nakakasagupa ko na mahilig yung mga hadlang sa mga mission ko maging successful. At sasabihin niyan, isa rin malaking biro, aba. Para mo na sinubukang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo. Aba, sobra anata mongoloid. Pag ganyan pag-iisip mo na yan, hindi ka talaga asenso dahil sa mga negative mong pag-iisip na yan. Kaya tigil mo na yan. Tapos. So, ito yung pangapat. Ito maganda to eh. Lack of perseverance. Ito. Lack of perseverance consisting of achieving your dreams often requires hard work, dedication, and perseverance. If you give up too easily when faced with setbacks or obstacles, you may struggle to make progress towards your goals. Ayan. Pag wala ka sa determinasyon mo, wala ka sa perseverance mo para gawin mo lahat ng mga bagay na imposible, isa lang ibig sabihin yan. Wala kang progreso. Hindi ka rin magbumubon, hindi ka magle-level up sa mga ganyan mo. Parang kumbaga sa Pokemon, si Snorlax lang, hanggang dyan lang siya eh. Hindi ka tulad ni Abra, na kapag nag-evolve, Kadabra. Pag sumunod na nag-evolve, Alakazam. Hindi ka tulad mo. Kung sasabihin mo, kung Abra lang ako, ikaw, hindi ka rin mag-e-evolve. Snorlax. Ay, nako. Kaya may nagsabi sa akin, kung may nagtatanong sa akin, paano ko daw lakas para sa akin. So, alam mo nang sinagot ko? Ayan. The true meaning of power. Ayan. Perseverance and determination in order to do whatever it takes in this wretched planet, even the impossible. So, ibig sabihin, yung lakas na yan na sinasabi ko sa inyo na ginagawa ko para maging maayos ang buhay ko, pagsisikap yan at determinasyon. Nang sa gayon, magawa ko lahat ng mga bagay dito sa mundo na to kahit imposible. So, may question pa ba tayo dyan? Oh, baka naman sabihin niyan, nag-i-struggle lang ako. Hoy, for your information, you may see me struggle, but you'll never see me quit. Tapos, so last but not least, lack of support. Eto, lack of support consisting having a strong support system can make a big difference in your ability to achieve your dreams physically, spiritually, and emotionally. Aba, surrounding yourself with people who encourage and believe in you can give you the confidence and motivation to keep working towards your goals even when things get tough. So, ibig sabihin, kapag may isang tao na humihiling ng tulong sa inyo para suportahan ka para sa mga pangarap mo, pero sa halip ang ginagawa nyo, imbis na suportahan nyo yung tao na yun, nililibak mo pa, inaasar mo pa, kinukutya mo pa, inuusay mo pa. Lalo pa pag ang taong yun na nangangailangan ng suporta na pagdating sa seryoso na gustong baguhin ang buhay, so on and so forth. So ibig sabihin, kaya sabi ko nga sa inyo eh, Diyos sa Diyos lang ako umaasa na humingi ng suporta. At hindi sa mga tao sa paligid, hindi sa mga taga-sanlibutan na yan. Kasi 90% of the population in this planet are judgmental people such as you. Kaya kapag ganyan na, kung magsusupport, yan, ang pinakamasama pa doon, yung suporta mo na yan, tapos may suporta, may kasamang sumbat, suporta may kasamang may mga ganong klaseng, basta
ayoko na isipin nyo, nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo isipin nyo sa suporta na yan. Kasi, yung iba kasi sa inyo, binibigyan nyo ng maling paahulugan o nami-misinterpret nyo sa lahat ng mga bagay na yan. Uulitin ko sa inyo, disclaimer. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag sanang magagalit sa segment na to sa expansion. So, hindi pa rin maganda ang mga 5 bagay na ibinigay ko sa inyo. Kasi, yan ang mga bagay na dapat nyong iwasan. Kasi kung hindi mo dapat ialis sa mga buhay nyo yan, mga ganyan, lahat ng mga bagay na nakakasira sa pangarap mo, talagang hindi ka uuso sa buhay mo. So, if I were you, you have to get, ulitin natin, if I were you, I have to get those things na nakakasira lang sa mga pangarap ko. Tapos, So this has been the part 2 episode of the Remix Expansion, the 5 things that can kill your dream that I have been tackled in this segment. So, we had to end this vlog for now. This is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH, a natural alcohol gun, and airsoft enthusiast. So, like, share, and subscribe sa lahat ng mga susunod pa mga part na may nadadalawa natitira pa mga parts sa expansion, at maghintay-hintay po tayo sa mga specials natin. At bago ko i-end ang vlog na to, meron na akong gustong i-share sa inyo isang pinakamatinding video para yan ang magsisilbing eye-opener sa mga tao na kailangan na talagang gustong baguhin ang mga pangarap nila sa buhay. So, sit back, relax, and enjoy the show. Sige, i-play ko na yung video. God bless. Took me 10 years to learn this, but I'll teach you in a minute. Here are 10 uncomfortable truths about life. Number 1, a salary is a drug your employer gives you to forget your dreams. Number 2, if you continue to wait for the right time, you'll waste your entire life and nothing will happen. Number 3, even when you trust your close friends and family, let them know nothing about you. Number 4, you lose 99% of your close friends if you start upgrading your life. Number 5, you'll be 10 times happier if you forgive your parents and stop blaming them for your problems. Number 6, you become more mature when you train yourself to take nothing personally. Number 7, you don't need 100 self-help books. All you need is action plus self-discipline. Number 8, the most difficult mission on earth is to focus on your dreams, and the easiest task is to complain. Number 9, by age 30, your inner circle should be more focused on making money, building your body, and starting a family. Number 10, people are stuck in toxic relationships because they are afraid to be alone. If you watched this far, this shows you are part of the 0.1% who actually finish what they start. Hindi ko rin napansin eh. Dapat hindi ako naging manhid sa damdamin nyo. Hindi, okay lang sa amin. Wag mo na lang kaming intindihin. Kaya naman, baka gusto nyo nang gumanti sa akin ngayon. Yeah! Eto, libre-libre. Nakabaladra na mukha ko. Sige na, para naman matupad ang pangarap nyo. Promise, hindi ako gaganti.